Hello? Yes, hello po. Hi, good evening. Sino po sila? Si Cherilyn po. Cherilyn, may bukas bang radyo sa tabi mo? Wala po. Wala. O sige, bakit napatawag si Cherilyn? Gusto ko lang po sana i-consult yung problema ko. Kung lalakasan mo yan, mag-uusap tayo ng matino. Hello po. Ayan. Okay na po. Sige, dali, para maintindihan kita. Kasi Papa Jack ganito po yun. Opo. 6 years ago, Opo. nagkaroon po ako ng boyfriend. Nagkaroon ka ng boyfriend? Po. Opo, first boyfriend po. Hanggang ngayon po, wala na pong, hindi na po nasundan. Gano'ng katagal kayo nung first boyfriend sa first and last mo? Mga 2 years po. 2 taon? Ba't kayo naghiwalay? Kasi po lagi po kami nag-aaway. Every week halos nag-aaway kami. Sino yung nakipag-break? Ikaw o siya? Siya po. Siya. Iniwan ka niya sa makatuwid. So, Opo. sa madaling sabi, 4 na taong ka nang walang love life. Opo. Naku, anong tanong mo sa akin? Kasi po, mayroong nanliligaw ngayon. Oo. Feeling ko, mahal ko na siya, pero every time na maalala ko yung ex ko, Ayun. nasaktan pa rin ako. Bakit? Anong masakit pag naalala mo yung ex mo? Kasi po, buntik na kaming ikasal. Ganon. Kumbaga, malalim Hindi na at malaki na yung binuumong pangarap para dun sa kanya noon, pero naghiwalay pa rin kayo. Opo. Sa madaling sabi, takot ka ng sumugal ngayon, baka mangyari ulit. Opo. Napakilakas po yung voice, Cherilyn. Ang hina-hina po natin. Hello po. Ayan. Yun ang tanong mo. Meron nanliligaw, mahal mo na, pero takot ka. Opo. Ikaw kawawa niyan. Alam mo kung bakit? Ha? Kasi po, Papa Jack, Ano rin? natatakot din po ako na baka hindi pa talaga ako nakaka-move on. Ayoko rin manggamit ng tao. Parang kalokohan na lang yun. 4 na taon, di ka pa naka-move on. Anong ginawa mo? Gabi-gabi ka nagmukmuk, iniisip yung ex mo? Hindi po, trabaho, bahay. Hindi, tsaka 4 na taon na yun, Cherilyn. Hindi yung ba tinulungan ng sarili mong, mahalin naman ang sarili mo kaysa alalahan at intindihin yung ex mo? Di ba kasi, ito yung, Cherilyn, ito yung problema ko ngayon. Alam mo kung ano problema ko ngayon? Ha? Sabihin ko sa'yo. Ha? Oo, kasi ano naman ang kinalaman nung nanliligaw sa'yo doon sa ginawa sa'yo ng ex mo? Wala naman di ba? Hindi ko sinisiguro sa'yo, Cherilyn, na yung magiging relasyon nyo nitong, kung sakasakali, ha? Itong lalaking ito, ay magiging matagumpay. Hindi naman ganun sinasabi ko sa'yo Pero hindi mo malalaman kung magiging matagumpay yan o hindi kung hindi mo susubukan. Diba? Opo. Oo. Kasi unfair naman, gaya niyan. Actually, hindi ka lang unfair sa lalaking yon. Unfair ka sa sarili mo. Unang-una, mahal mo na pala, pero sinusuppress mo yung pakiramdam mo para sa kanya, di ba? Kasi naaalala mo ex mo. Ano naman kinalaman nung nanliligaw sa'yo sa ex mo? Wala naman, di ba? Ang totoo niyan, Cherilyn, kapag minahal mo itong lalaking ito, pag sinagot mo siya na matamis mong malaking possibility na baka hindi na kayo magkatuluyan. O baka magkatuluyan kayo. Pero yung mga sagot sa tanong na yan, hindi mo yan malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. Kung puro hula tayo dito, wala, sayang. Di ba? Opo. Umiiyak ka ba? Ha? Medyo po. Bakit ka umiiyak? Gusto ko malaman. Kasi nga po, nasasaktan pa rin ako. Anong part doon na masakit? Gusto ko malaman. Kasi po, hindi nga siya dumating sa kasal namin. Ano na? Hindi po siya dumating sa kasal namin. Paano? Ibig sabihin na simbahan ka na nun? Opo. Ha? Ang ibig mo sabihin sa akin na simbahan ka na, doon ng mga ninong at ninang, hindi siya dumating? Opo.
Masakit nga ito. Ano sabi ng magulang mo sa'yo nung hindi dumating yung groom mo? Galit na galit po yung pamilya ko sa pamilya ng lalaki. Po. Ibig sabihin, ayos na ang lahat. Last moment, di siya dumating. Ha? Opo. Ayun. Sige. Na alam mo, Jerry, naiintindihan ko yung sakit na nararamdaman mo, di ba? Kasi kumbaga, kasal na pala nasa simbahan na kayo parehas eh. Di ba? Opo. Kaya lang, Cherilyn, kung sa lahat na lalaking makikilala mo, di ba? Kung sa lahat na lalaking makikilala mo, iisipin mong lolokohin ka lang, hindi ka magiging masaya. Di ba? Yan eh, pag-ibig yan, Cherilyn, walang kasiguruhan yan eh. May mga pagkakataon talaga na masasaktan ka, di ba? At naranasan mo na nga. Alam mo, feeling ko hanggang ngayon, Cherilyn, galit ka pa rin sa ex mo. Patawarin mo na siya. Huwag ka na magalit sa kanya, patawarin mo na siya. Hindi ko po kaya. Tinan mo, sino nahihirapan? Hindi mo kayo magpatawad. Di ba? Sino nahihirapan? Di ba ikaw din? Hindi naman ibang tao ang nahihirapan di ba? Tama? Opo. Ikaw ang nahihirapan. Not anybody else but you. Oh, if you don't, nabasa ko sa libro to mga kaibigan ha. If you do not forgive other people, they will not suffer, you will suffer. Alright? Hindi naman din siya yung magsasuffer. Ikaw ang magsasuffer. Paano kaya Cherilyn, kung yung lalaking nasa simbahan na yon yung lalaki na simbahan na yon, yung nangyari sa simbahan, yung hindi kanya sinipot sa kasal nyo. Alright? Paano kung nakatakda palang mangyari yun? Kasi hindi talaga siya yung nararapat para sa'yo. Tapos ayaw mo nang buksan yung isip mo ngayon. Ayaw mo nang buksan yung puso mo. Oh, kawawa ka niyan. Diba? Alam mo, kung meron akong gusto mangyari ngayong gabing ito, Cherilyn, alam mo kung ano yun? Alam mo kung ano yun? Ano po? Patawarin mo na yung ex mo. Bigat yan. Maikli lang ang buhay natin. Kung gugugulin mo yung mahabang panahon mo, nagalit ka sa isang tao, di ba? Sinasayang mo yung pagkakataon mo. Pakilakas mo yung voice mo. Dikit mo yung labi mo sa phone. Tapos kulungin mo ng kamay para magkaintindihan tayo. Okay po. Alright? Yun sinasabi ko Cherilyn. Po. Oh. Kung hindi mo siya papatawarin, walang mangyayari sa'yo. Maikli lang ang buhay para gugulin mo nang nasasaktan ka. Napaka-iksi ng panahon natin sa mundo para i-spend mo yan na merong galit sa kapwa. Alam niyo po, Papa Jack. Ano po? Kaya ko siguro siyang patawarin doon sa ginawa niya sa akin, pero hindi siya yung maging dahilan ng kamatayan ng lola ko. Hindi ko kaya. Ano? Paano siya naging dahilan? Na-stroke po yung lola ko sa simbahan. Dahil sa kanya? Dahil hindi nga po siya sumipat ng kagulo sa simbahan. Mula ba noon, nung araw na yun, nagparamdam pa rin ba siya sa'yo? Hindi na. Hindi na po. Nabalitaan ko na lang.